Submitted for resolution na ang kasong rape na isinampa ni Denise Cornejo sa Taguig City Metropolitan Trial Court, Branch 69, laban sa TV host actor na si Vong Navarro. Ayon naman kay Attorney Alma Malyonga, abogado ng aktor, hindi na raw nila kailangang maghain ng counter affidavit sa dahilang maituturing na adapted affidavit na ang kanilang isinumite sa korte. Ibig sabihin, kung ano raw ang mga ikinaso ni Vong Navarro laban kina Cornejo at Cedric Lee, ay yun na rin ang nilalaman ng kanilang tugon sa rape case na kinakaharap nito. Ibinasura ni Taguig City MTC Judge Lorifel Pahimna ang temporary protection order na inihain ni Cornejo laban kay Navarro dahil sa kawalan umano ng basihan. Nag-file sila, si Denise actually, ng isang petisyon sa korte. In-invoke niya yung RA 9262, which is the law violence against women, no? And doon sa kanyang petisyon, humingi siya ng proteksyon dahil doon sa karahasan na ginawa sa kanya ay kailangan yun ng protection against Vong. So humingi siya ng order na magpapalayo kay Vong, wag siyang i-approach, wag siyang kausapin, wag siyang i-text, wag raw lumapit sa kanya. Sa amin, doon palang nakakatawa kasi obviously naman, hindi naman siya lalapitan ni Vong. And it's not enough na sasabihin mo na ganito ang gusto mo. Kailangan ilahad mo yung basihan. Kabilang din daw sa mga reklamo ng kampo ni Cornejo ay ang media handling ng kaso. Pero paniniwala ni Malyonga, aside from that, nagrereklamo sila na masyado raw marami ng sinasabi ang media tungkol dito, mga television stations, yung social media, at mga third persons raw. Pati third persons gusto nilang pigilin sila na pag-usapan itong insidente na ito. So we pointed that out to the court. Nag-file kami ng omnibus motion. Ang sabi namin, Your Honor, mukhang ginagamit nila itong petition na ito na walang basihan para lang ma-delay yung DOJ. In fact, kaya sila hindi pumunta ngayon sa DOJ dahil meron raw silang hearing dito ngayon. Basically, what the court said is, walang nakalahad sa petisyon na relasyon, a dating or sexual relationship between the parties that would call the law into play. Ganun lang kasimple ang sinabi ng judge. So sabi niya, hindi niyo naman inamend yan, I'm acting on the basis of what you filed. And I find na hindi ito sakop ng RA 9262. Magsusumite naman daw si Attorney Howard Calleja, abogado ni Cornejo at Lee, ng motion for reconsideration. Pero bakit hindi nakasipot si Cedric sa Taguig Court? Dumating si Denise. And then tinanong ko si Attorney Calleja actually kung nasan si Cedric. At sabi niya, may kaso nga tayo dito siya rin raw yung abogado ni Cedric. So isa lang siya. Yun ang sabi niya. So by next week wala nang excuse na may ibang kaso. Samantala, sa DOJ naman naroon ang abogado ni Cornejo at Lee na si Attorney Arlio Magtibay. Ang aking understanding is binasura nga ng DOJ yung attempt nila to postpone the hearing. So nagkaroon ng dalawang hearings. So ibang-ibang abogado nandito, may ibang abogado na sa DOJ ngayon. Doon ibinigay ng NBI ang kopya ng supplemental affidavit na pinanumpaan at nilagdaan ni Vong noong February 6 sa DOJ. At maging ang mga bagong CCTV footage na nakalat ng ahensya at ibinigay sa prosecuting panel kay Magtibay. Ayon sa naiulat sa PEP Alerts, pag-aaralan daw muna ni Magtibay ang kanilang susunod na hakbang. Stating, and we quote, "We cannot intelligently answer pile the allegations against us," unquote. Nitong February 13, Huwebes, naglabas ang NBI ng panibagong CCTV footage na kuha sa Forbeswood Heights condo kung saan nabugbog si Navarro. Sa unang pagdalaw ni Vong kay Denise noong January 17, makikita sa CCTV na sabay na sumakay sa elevator ang dalawa, bandang alas 10:30 ng gabi. Madaling araw na ng January 18 nang sumakay muli sa elevator si Vong pero hindi na niya kasama si Denise. Kuha naman noong January 22, ang gabing nabugbog ang aktor. Makikita mag-aalas 10:30 ng gabi o halos 30 minuto bago dumating si Vong ay nauna nang sumakay ng elevator si Bernice Lee, kapatid ni Cedric, kasama ang dalawang lalaki. January 23, ilang oras makaraan ng pambubugbog kay Vong, ay nahagip din ng CCTV ang pagsakay ni Denise at Cedric sa elevator, lula ng iba pa.
Sa naturang kuha, kitang-kitang hinalikan ni Cedric si Denise. Wong is happy about the developments. He is happy na lumabas yung mga additional CCTV footages that will really show that he has been telling the truth from the very beginning. Malinaw na walang karahasan na nangyari laban kay Denise. Minaliit naman ito ni Attorney Raymond Fortun, abogado ni Lee. Fortun's Facebook post last February 13 reads, and we quote, "Maybe it's just me, but it looks like the girl didn't even want to be kissed. Others will think otherwise. What matters is, again, what I personally know. I have met with DC and CL in a meeting and over dinner. Di ko nakita nor naramdaman na close sila. For me, this is another non-issue because it does not prove or disprove the party's version of events that night." Karugtong pa ng post ni Fortun, and again we quote, "I will not say that the CCTV lies. We all saw what we saw. And yes, I'm glad that you noticed that the big group was so relaxed when they went inside the elevator. So doesn't look like this group was heading for a fight. Tama ba? First public statement of CL that they are just friends. As I said, it seemed that the girl didn't even want to be kissed. CL didn't even embrace her, nor did she embrace back. So the kisses on the cheeks aside, it didn't affect the case." Unquote. May reaksyon naman si Malyonga kay Fortun. I understand that people have a job to do. And it is my function as the lawyer for Wong to prosecute his case to the extent of my abilities. Pero as lawyers, we're always required to think that we have ethical responsibilities. At hindi natin trabaho at dapat hindi natin gawin na gumawa ng mga kwento kung alam nating mali. Samantala, sa susunod na Biyernes, February 21, ang muling pagdinig sa kaso sa DOJ kung saan inaasahan ang pagsipot ni Navarro. The actor earlier indicated his no-show at the February 14 preliminary investigation, citing his unpreparedness to face his alleged assailants. Ipinag-utos din ng DOJ ang presensya ni Cornejo, Lee at iba pang sangkot sa 6 na kasong isinampa laban sa kanila ng aktor. Nangako naman si Magtibay, abogado ni Cornejo at Lee, na dadalo ang mga ito, and we quote, "That is the schedule. And if nothing else changes, syempre, we will stick to the schedule." Unquote. Tapusin na natin yung PI sa DOJ para magkaroon ng resolution. Pag nasa court na, magkakaroon tayo ng trial. Ang importante sa akin, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo. Basta tumatakbo.